Hello, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa mga pong oras, sa mga dako po ng daigdig na ating inagalawan. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang sapat na biyaya. Mga nasa mabuti po kayong kalagayan, ano po yung ginagawa, sa trabaho kayo o may mga pinagkakaabalahan. Nawa ang salita ng Diyos at ang kanyang biyaya at kaawaan kahabagan ay sapat na kumikilos sa ating mga buhay o sa inyong mga buhay. Ngayong linggo mga kapatid ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang The Light of the Glorious Gospel of Christ. Ito po ay naturo sa sinulat ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verses 3 and 4. Ito po ang sinasabi. But if our gospel be hid, it is to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Dahilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan. Salamat na ay salita ka na ipinagkaloob sa amin. Kami rin po ay nagpapasalamat na kami ay tinanggap mo sa pamamagitan ng iyong minamahal na anak. Salamat na kami ay pinagpala mo na. At lahat ng aming kailangan spiritually ay iyong tinugunan. Lahat ng kailangan namin at malaman namin katotohanan na nakasaad sa iyong salita ay pinagkaloob mo. Naway manalig po kami dito sa mga ito upang kami po ay mapatibay, ikaw po ay malulhati, magitan yung salita, malulhati sa amin. Pangalan po ng Panginoon Kristo. Bago po tayo dumako mga kapatid sa pagtalakay dito po sa ating theme na lumatang ang liwanag ng malulhating ebanghelyo ni Kristo, ay i-define po muna natin o bigyan muna natin ng kahulugan kung ano pong ibig sabihin ng salitang o ng mga katagang The Glorious Gospel of Christ. Hindi po kaila sa atin sa mga nag-aaral po ng salita ng Diyos na sa Word of God ay may iba't ibang gospel na tinalakay, hindi lang sa isang panahon. Hindi lang sa ating kasalukuyan ng panahon. Hindi lang sa ating ng Word of God na time past at sa kasalukuyan na now at maging sa Word to come ay may mga ebanghelyo or gospel. Mga balita na naglalaman maaari kung masamang balita o kaya mabuting balita. So, yun po ang gospel. May pagpapakahulugan ng mabuting balita pero hindi rin po kaila pong na nilalaman ito na masamang balita sa ilang kinaukulan mga kapatid. Ito pong Gospel of Christ ay isa pong pwede nating sabihin general term dahil kung pupunta po tayo o tutungo po tayo sa Mark 1:1, binanggit po doon yung mga katagang the beginning of the gospel of Jesus Christ. So, yun po yung dahilan kung bakit tinatawag ko po itong general term or general expression dahil ginamit hindi po exclusively kay Paul, kundi sa ilang bahagi nga o sa isang bahagi nga ng kasulatan kagaya ng sa Mark chapter 1. At ang Gospel of Jesus Christ batay sa Mark 1 ay sa buong aklat from chapter 1 to chapter 16 ng Book of Mark. So, yun po yung nilalaman ng tinatawag na the Gospel of Jesus Christ. So, sa mga sulat ni Paul at sa mga bahagi na rin ng kasulatan, ito pong Gospel of Christ ay may malawak na scope o may malawak o maraming nilalaman. Very broad term po ito or broad expression mga kapatid, broad of praise mga kapatid. So, hindi lamang po tumutukoy exclusively sa death, burial, and resurrection of Christ, kundi gaya ng sinabi ko, per Mark, and even kung i-compare po natin yan, sa Matthew, Mark, Luke, and John dahil tinatawag din po yung mga accounts na yan na gospel. Okay? Wala po tayong time para basahin lahat yan. Kaya nga, may mga magtuturo na ginagamit po yung mga katagang 4 gospels. O kaya na may 4 gospel accounts of our Lord Jesus Christ. Okay? So,
bibigyan po natin ng pansin ang Gospel of Christ, particularly dito po sa sulat ni Paul. At no doubt, wala pong pagdududa, of course. Tumutukoy po ito mga kapatid sa specifically, meron pong emphasis ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ito po ay, of course, tumutukoy sa cross of Christ. So, ano po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo sa bundok ng Kalbaryo? Ano po yung kanyang ginawang pagliligtas? Nandyan po yung issue ng kanyang kamatayan, of course. Then, nandiyan din po yung issue ng pagpapadanak ng kanyang dugo. No? Huwag po nating kalilimutan, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak na bigyang pansin din kahalagahan ng shedding of the blood of our Lord Jesus Christ. Dahil marami pong verses sa Word of God na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. At maliban dyan, ay sinasabi rin nito na tayo ay naging matuwid. Okay, made righteous or justified by 5:9. Huwag natin kaliligtaan na kapag ipinangaral po natin itong Gospel of Christ or Glorious Gospel of Christ, maluwalhati, no? Dahil nagdadala talaga ng kaluwalhatian yan, ano? Mismo ng ating Panginoong Kristo ay may glory na dala-dala dyan sa Gospel of Christ na yan. Yan yung nakikita natin sa Word of God. At mismo sa believer na maniniwala o magtitiwala dyan, ay magdadala rin yan ng kaluwalhatian sa kanya. Okay, so bigyan po natin ito ng pagkukumpara sapagkat sa akin pong pag-aaral, nakikita ko po mga kapatid na meron pong kahalagahan ang pagkukumpara o we will say quote. Ako naniniwala na may malaking kaugnayan ito sa binanggit sa Genesis 1 nung ang Diyos po ay lumalang ng langit at lupa. Dahil pansinin po niyo, halimbawa dito po sa verse number 4, in whom the God of this world, I believe na yung God of this world, small G-O-D, ay walang iba kundi
12 to 14. No, si Lucifer nahulog mula sa langit. And by the way, sa ating mga pagtalakay, kung niyo naalala, hindi lang po tumutukoy particularly kay Satan yan, kundi maging kay Antichrist yan. At bago po dumating yung coming of our Lord Jesus Christ, patungkol din po kay Antichrist ang Isaiah 14 verse 12 hanggang sa 15, dahil yan sa talatang yan ay binanggit din po yung mga katagang thou art a man. Hindi po ako nagkakamali yung expression. Okay? Is this not the man? Parang ganun, ano po, na ginamit tungkol kay Antichrist, yung man of sin, the son of perdition. Ayan. So, yun po yung nakikita ko, mga kapatid, na pangyayari between Genesis 1:1 and 1:2. So, nagkaroon po ng judgment. At makikita natin mamaya na yan ay pinatitibay ng ating teksto sa 2 Corinthians chapter 4, mga kapatid. Now, gaya ng sa Jeremiah 4, magkakaroon din po ng, gaya ng sinabi ko, judgment sa second coming of our Lord Jesus Christ. Magkakaroon din po ng epekto yung kanyang pagparito. I mean, magkakaroon po ng pagdilim bago yung actual na pagpapahayag ng Panginoon sa Kristo. Halimbawa, Matthew 24:29 and 30. Immediately after the tribulation of those days, pagkatapos, immediately, agad-agad, pagkatapos po ng great tribulation na binabanggit po yan sa talata, ano po, sa verse 21 binanggit po yan. Dito naman ay the tribulation sa verse 29, great tribulation sa verse 21, kung di po ako nagkakamali, ano po. So, magkakaroon ng sabi ng verse na ito, the sun shall be darkened. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened. Magdidilim po ang araw. And the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. So, magkakaroon talaga ng pagdidilim dahil ang sun shall be darkened kapag pinadilim ang araw at ang mga bituin at maging ang buwan ay kadiliman po talaga, mga kapatid. And then, pagkatapos niyan, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man, coming in the clouds of heaven with power and great glory. So, judgment po yan. Associated with darkness, yung pagdilim ng mga heavenly bodies, we will say, mga kapatid. So, yun yung punto na sa verse 1 and 2 ng Genesis 1 ay nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng judgment dahil may darkness. Okay? So, ayan. Ito po ay pwede natin ikumpara gaya ng ating gaya ng binabanggit ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4 sa iyang mga sulat niya, mga kapatid, tungkol sa kondisyon ng tao, spiritual condition of men. So, ano po ba ang kalagayan ng tao before, bago, and after the fall? Bago po siya magkasala o mahulog sa kasalanan at pagkatapos niyang mahulog sa pagkakasala. So, bigyan po natin ng comparison. Kung ang mundo ay, o ang heaven and earth ay perfect, o yun sa yung earth lang, dahil yun yung focus ng verse 2, ano po? Ay covered with darkness o nagkaroon ng kadiliman, ano? At nakita natin na yan ay resulta ng judgment. So, ano po ba nangyari sa tao? Ano po ba ang original condition ng tao bago po siya nagkasala? Halimbawa, punta po tayo sa Genesis 1:27 and 28. So, God created man his own image, in the image of God created he him, and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, kay Adam and Eve, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Although sa pagkakataong ito ay nagkaroon na po ng judgment at nagkaroon na po ng pagbabago, inayos muli ng Diyos ang mundo na binalot ng kadiliman at ng tubig, ano po, resulta ng judgment, mga kapatid, at rebellion ng kaaway ni Satan. Okay? Ay pagkatapos nalagyan ng Diyos ang inayos ng Diyos ang langit at lupa, ano po, ay dumalang naman po siya sa ika-6 na araw ng tao.
At dito nga ay makikita natin na ang kanyang nilalang ay natawa ng kasalanan. Perfect din po sila. As in, hindi po sila nilalang na may sala. Yan po yung ibig nating sabihin. Ano po? At may kakayahan po sila, binigyan niya ng kakayahan ng tao na mag-replenish, punuin ang lupa at subdue. Yung salitang subdue, supilin, may mangyayari na pong pakikibaka ang tao to subdue dahil nandito na po ang kaaway. Ano po? At Chuck ay magkakaroon po ng agawan. Magkakaroon po ng digmaan o pakikibaka between God and Satan. Ayan po mga kapatid. Dito may authority ang tao na binigay ang Diyos sa kanya to have dominion. Sabi niya, and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and so forth. Ano po? Sa creation ng Diyos. Yan po yan mga kapatid. At pagkatapos na mahulog ang tao sa pagkakasala, ano po? Ayon po sa Genesis 3, nahulog na po sila sa pagkakasala. Natukso po si Eva, no, sa ipinagbabawal na bunga. At ang problema pati si Adan, ano, na nandoon din, hindi po niya pinigilan yung kanyang asawa. Sa halip ay sumang-ayon, nilabag din ang utos ng Diyos. Sa Genesis 3:7-9, and unto Adam he said, because thou hast hearkened, ayan po, nakinig ka, sabi ng Diyos, unto the voice, at tinig ng iyong asawa, and hast eaten of the tree, yan po yung kanilang nilabag, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat. Malinaw po yan, no? Thou shalt not eat of it. Every tree of the garden, thou mayest freely eat. Pero yan lang yung pinagbabawal, no? Pati tree of life, pwede lang kainin noon. So, anong pronouncement? Ano po ang judgment ng Diyos? Curse is the ground. Sinumpa ang kalupaan, no? Ang ground for thy sake, dahil sa'yo, no? Kay Adam. In sorrow shall thou eat of it all the days of thy life. So, yun na po, may judgment na. May kapighatiin na po na daranasin ng tao. Samantalang ng una, wala po yan, no? Hindi pa po sila nagkakasala, no? Then, thorns and thistles shall it bring forth to thee. Ito'y nagpapakahulugan ng sakripisyo, kapighatian na daranasin na ng tao dahil sa kasalanan na sinumpa na po ang ground dahil sa kanya, ano po? Kaya, hindi po maiwasan ngayon ang kapighatian, ang suffering, okay? And thou shalt eat the herb, sabi niya, sa verse 18 pa rin, continue, and thou shalt eat the herb of the field, in the sweat of thy face, yan, magpapawis na po siya, magpapagal na po siya, in the sweat of thy face, sabi niya, thou shalt eat bread, shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Kaya yan po yung ginagawa natin ngayon, ano? Tayo po ay nagpapagal, nagpapawis upang mabuhay. Ayan, resulta po yan ng pagkakasumpa ng ground, ng kalupaan, mga kapatid. So, yan po yung nakikita natin comparison. Nagkaroon po ng judgment ang tao mula sa pagiging perfect na kalagayan, walang kasalanan. Pero dahil lumabag, nagresulta ng pagkasumpa, ano po, ng tao at ng kanyang tinitirhang kalupaan. Okay? So, yun po yung comparison na nakikita natin dito. So, Genesis 1:1, nasa perfect condition dahil ginawa nga ng Diyos perfect, hindi nila yan ng walang kabuluhan, ng walang forma. Meron pong forma yan, mga kapatid, ano po? Pero dahil sa nangyaring rebellion ng kaaway, ano po, ang nangyari sa perfect creation of God in heaven and earth ay without form and void. At ayun, yung darkness, makikita po natin, ano po, malinaw na may darkness na po sa kalupaan or sa earth mismo nung lalangin ng Diyos. Okay? I mean, nung pagkatapos yung judgment sa nilalang ng Diyos na perfect earth. Ayan po. Yan. Sabi po ng verse 2, darkness was upon the face of the deep. So, ganun din po ang nangyari sa tao, mga kapatid. Ano po? Nung siya magkasala, maliban na isinumpa, ano po, ay nasa kadiliman na rin po siya. Ayan. Halimbawa, kung pupunta po tayo sa Ephesians chapter 5, binabanggit po ni Paul, no? Marami po ito sa salita ng Diyos, of course. Pero, to save time, sabi ng chapter 5 ng Ephesians, verse number 8,
For ye were sometimes darkness. So, malinaw. Bago po tayo naligtas, ano po? Dahil mga taga-Efesong ligtas na po, ang kanyang sinusulatan ay darkness. Mismo kadiliman. Hindi lang nasa kadiliman, kundi kadiliman. Kung papaano ang earth na perfect ay naging darkness. Okay? Ganun din ang tao. You were sometimes darkness. Okay? Nag-picture o naglalarawan ang darkness ng kasamaan o ng kasalanan. But now are you light in the Lord, walk as children of light. So, ganun. Nagkaroon po ng liwanag lang ang taong in darkness or darkness mismo dahil sa gospel. So, mismo sa ministry ni Paul, mga kapatid, ano po, sinabi po ng Panginoon sa kanya, halimbawa sa Acts chapter 26, ano po, nung siya po ay kinomission ng ating Panginoong Jesucristo ay nandiyan po yung kanyang gawain, ano po, yung kanyang ministry na ang tao ay iligtas mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Halimbawa, dito po tayo sa verse 18 na Acts 26, to open their eyes and to turn them from darkness to light. Notice? To turn them from darkness, mula sa kadiliman to light. And from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So, mula sa kadiliman ay dadalhin sa kaliwanagan. Mula sa kapangyarihan ni Satan ay dadalhin tungo sa kapangyarihan o poder ng Diyos. Sinasabi ni Paul sa Colossians 1:13, tayo po ay delivered from the power of darkness unto the kingdom of His dear Son. So, ano po nangyari yun? Yung sumilay po, yung liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Nung ating pong naintindihan, mga kapatid, ang Ebanghelyo na nagdadala ng kaligtasan mula sa ating kaawa-awang kalagayan sa kadiliman at nagliwanag sa ating mga isip, mga kapatid, yung makapangyarihang Ebanghelyo, kaya tayo po ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Ano po? Sa Genesis 1:3, pagkatapos ng tao ay, ang earth ay nawala ng forma at and darkness, sabi niya, was upon the face of the deep. Sabi ng Diyos sa verse 3, and God said, let there be light. And there was light. So, nagkaroon ng liwanag dito po sa earth na nasa kadiliman. Ganon din po ang sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4. Yung light po, no, kung ating pong napansin kanina sa ating pong binasang talata, ano po, sa 2 Corinthians chapter 4, particularly sa verse 6, ano po, but God commanded the light to shine out of darkness. So, inutusan po ng Diyos ang liwanag na magliwanag, magningning out of darkness sa Genesis chapter 1. Ano po? Let there be light. So, ganun din po ang ginagawa ng Diyos ngayon. Yung light, the light of the glorious gospel of Christ ang ginagamit naman ng Diyos na mag-shine sa pag-iisip ng mga taong nagdidimlan, bulag sa katotohanan. At kapag pinaniwalaan nila, ano po, ang gospel o pinaniwalaan, gaya natin, naniwala tayo sa gospel, nagliwanag yun. Nag-shine yung light out of darkness. At tayo nga, at sinasabi nga ni Paul kanina, na tayo ay light in the Lord na. Kaya, walk as children of light. So, ganun po mga kapatid, ang kita natin comparison, malinaw, na ang uulitin ko, ang original earth ay perfect. Pero ano nangyari? Nagkaroon ng, sabi ng verse 2, without form and void. And then, may darkness na nangyari. Dahil nagkaroon ng judgment. Ganun din po ang tao. Siya po ay, I believe, covered with light. May light po ang tao. Hindi nga po siya kailangang magdamit noon. Pwedeng we will say na he is covered with light. Yung light na yun ay galing sa Diyos. Pero, ano nangyari nung magkasala siya? Nag-cover na po siya. Kumuha na po sila ng fig leaves to cover themselves. Okay? Nawala na po yung light na yun. Naging darkness na siya. Ayun po ang sinasabi ng Word of God. At nagkaroon lamang o na-restore na panumbalik yung light, pagiging light in the Lord, nang marinig ang gospel.
na ang Panginoong Kristo namatay dahil sa ating kasalanan. Yung kanyang dugo na buhos, pagtubos, pambayad ng ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng kanyang dugo, nagkaroon po tayo ng justification, naging matuwid po tayo. Di po ba? So, sabi po ng Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Pero dati, sabi ng verse 23, kung babalik po tayo, all have sinned and come short of the glory of God. Sa verse 10, there is none righteous, no, not one. So, nagkaroon ng malaking pagbabago. Ulitin ko, nung nagliwanag ang glorious gospel of Christ sa ating mga pag-iisip. So, dito po yun kumikilos, mga kapatid. So, pag tayo po ay nagbabahagi, ay ipaunawa po natin mabuti yung detalye ng gospel of Christ. May light dyan, may glorious gospel of Christ na power of God, nagbabalik ng kaligtasan sa sino mang taong sasampalataya. So, wala po sa atin ang kapangyarihan, mga kapatid. Huwag po tayong magtiwala o manangan. Okay? Yung confidence natin, hindi po sana sa kahusayan nating magsalita, kagalingan nating magpaliwanag, wala po doon. Ang kapangyarihan wala po sa tao. Ang kapangyarihan ay nasa gospel of Christ. Kung gusto nating maligtas ang tao, at yan po yung desire ng Diyos, mga kapatid, ay ibahagi po natin dahil yan po ang power of God unto salvation. Basa po tayo ng mga ilang talata. Ano po? Halimbawa, balik po tayo sa 2 Timothy, ano po? Puntahan po natin 2 Timothy chapter 1. Ayon kay Paul, be not thou therefore ashamed of me, the testimony of our Lord. Ito sulat niya kay Timothy, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel, according to the power of God. So, sa pagbabahagi ng ebanghelyo, mga kapatid, hindi po maiiwasang tayo po ay magdanas ng tinatawag ni Paul na affliction, mga kapigatian, pag-uusig, okay, rejection, mga kapatid. At minsan ay wala po tayong lakas ng loob, nahihiya po tayo, pero hindi po dapat. Gayahin po natin si Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, dahil yan ang power of God. Kahit mapahiya tayo, kaya nga sabi ni Paul dito, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. No? Huwag po natin kahiya yung testimony of our Lord or testimony of God. Ginamit po yan sa 1 Corinthians chapter 2, which speaks of the crucifixion of Christ or the preaching of the cross. Ano po? Lord of me is prisoner. Then, naging kabahagi tayo ng mga kahirapan, kapigatian ng ebanghelyo. So, hindi po tayo tinawag sa pangangaral para maging hayahay. Kaya, nakakalungkot na marami ang gumagamit ng salita ng Diyos. Ang motibo ay magbahagi upang sa ganun ay kapag maraming miyembro, no, ay marami din po ang malilikom na kinalulungkot kong sabihin, offering o pera, at makakatulong sa kanilang material na pamumuhay at iniisip na yun ay pagpapala ng Panginoon sa kanilang buhay. So, hindi po ganyan yung ating motibo, mga kapatid, no? Kahirapan to na talaga sa pangalan ng ebanghelyo at hindi po natin gagamitin. Although meron po tayong karapatan, hindi po natin gagamitin yan upang yung karapatan yan, upang hindi mapigilan, maantala ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan or the gospel of Christ, na power of God unto salvation. Tuloy po natin, sabi ng verse 9, who hath saved us? Ang Diyos ang nagligtas sa atin, past tense, dahil ang kausap dito ay ligtas na, gaya rin po ni Paul, who hath saved us and called us, tinawag na, sabi niya, with an calling, not according to our works. Malinaw, hindi po batay sa gawa ang ating kaligtasan, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Not according to our works. Parang Ephesians 2:8 and 9 na, ano po? Ephesians 2:8 and 9, for by grace are saved through faith, and so forth. And then sa verse 9, not of works. Hindi talaga binabati ng Diyos ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagtawag at pagliligtas. Ang kanyang ginagamit pang tawagin tayo ay ang ebanghelyo. Okay? At yan din po ang kanyang ginagamit upang iligtas tayo. Yung natapos ng ginawa ng Panginoong Kristo, ang binibigyang diin is the work of our Lord Jesus Christ. Yung sakripisyong ginawa niya. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagpapadanak ng kanyang dugo sa krus, mga kapatid. Not according to works, but according to His own purpose and
Grace. So, malino po dyan. Grace po ang kaligtasan ayon sa layunin at biyaya ng Diyos, which was given us in Christ Jesus. So, hindi po pwedeng mahiwalay dyan ang Panginoong Kristo dahil sa Kanya po nakasalalay ang ating kaligtasan. So, nakalayon o naka-purpose po sa Diyos yan in Christ before the world began. But now is made manifest. Of course, yung now dyan ay nung tinawag na po si Pablo, by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel. So, sa pamamagitan ng gospel ay na-abolish, natanggal, nawala, no? Ang kamatayan. So, napagtagumpayan ang kamatayan. Alalahanin natin ang Panginoong Kristo, bagamat siya namatay at nilibing, ay nabuhay na maguli sa katong araw. Ano po? Napagtagumpayan. Okay? He overcame death. Kaya na-abolish ang death through our Lord Jesus Christ, part of the gospel. Ganun din po tayo mga kapatid, no? Yung death sa atin ay wala ng kapangyarihan. Dahil na-abolish na po ang death. Okay? Ibig ko sabihin, mamamatay tayo physically, but we will not remain to be dead. We will be raised from the dead. Mabubuhay po tayo mag-uli, mga kapatid, at magkakaroon tayo ng bagong katawan. Kung tayo ngayon na nasa mortal body, namamatay, magkakaroon po tayo ng immortality. Yan po ang sinasabi ng verse. Okay? So, who hath abolished death and hath brought life and immortality. Ibig sabihin ng immortality, wala nang kamatayan. So, meron na po tayong immortal body na nakalaan. Incorruptible body, heavenly body, spiritual body, kagaya ng glorious body ng ating Panginoong Kristo. Take verse 11, whereunto, sabi ni Paul, I am appointed. So, dyan po itinalaga si Paul, appointed a preacher, sa mga apostle and teacher. Hindi lang po siya preacher, hindi lang po siya apostle and teacher of the Gentiles. Kaya meron pong exclusive ministry talaga si Paul, mga kapatid, na hindi po kagaya ng ministry ng 12 apostles. Hindi po sinabi ni Pedro na siya po ay appointed preacher, apostle, and teacher of the Gentiles. Ang tao lang po nagsasabi niyan, si Paul. Kaya dapat i-write divide po natin ang word of truth. Tinatapon po natin kung sino yung mga tinawag ng Panginoon na apostol sa iba't ibang panahon. Hindi po kagrupo ni Paul ang 12 apostles. Iba po ang ministry, gospel ng 12 apostles. May pagkakaiba po yung gospel nila. Although, meron din silang similarities. No? Sa mga sumusubaybay, alam niyo po ang ibig kong sabihin. So, ang pakiusap ko sa mga kaibigan, kapatid, kamag-anak na hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, hindi pa po huli ang lahat. Hanggat hindi ka sumasampalataya o nagtitiwala sa kamatayan at dugo ng Panginoong Kristo, ay mananatili ka o nananatili kang nasa kadiliman. Kung ang iyong tinitindigan ang iyong religion pa rin, kung iyong pinagkakatiwalaan ng inyong organization, ang inyong grupo, ang inyong mga preacher, ang inyong mga leader, ikinalulungkot kong sabihin, ano po, at tahasan ko pong sabihin na mapapahamak ka, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Wala pong dapat na pagtitiwalaan at paniniwalaan, kundi ang Panginoong Kristo pagdating sa kaligtasan. Hindi ka ipagkakanulo ng ating Panginoong Kristo. Hindi ka i-double cross. Ang religion, sigurado ay mado-double cross ka dyan. Ibig sabihin is, iniisip mo, inaakala mo na maliligtas ka. Nandun ang tiwala mo. Pero pagdating ng panahon, yun pala, kasama po yung mga leader, kasama po yung mga nasa religion, kasama po yung mga pinagkakatiwalaan mong organization na nasa kapahamakan, nasa kaparusahan. Dahil hindi ka nagtiwala ng lubos sa Panginoong Kristo. Hindi pa huli ang lahat, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Trust Christ, believe Christ right now, yung kanyang ginawa sa krus sa sakripisyo. Tiyak magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, kaligtasan. Magliliwanag sa iyong pag-iisip ang katotohanan, at ang kaligtasan tatanggapin mo, ang immortality tatanggapin mo, ang buhay na walang hanggan tatanggapin mo. Mawawala ka sa kadiliman, sa kapangyarihan ng dyablo, mapapasa Diyos ka at mapapabilang ka sa kanyang kaharian. Tiyak ang iyong kaligtasan pag dumating ang kamatayan. Ikaw naman ay anak na ng Diyos, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Ikaw ay may katiyakan na dahil sumampalataya ka. Magpatuloy ka sa pag-aaral. Huwag kang titigil sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy pa rin po ang labanan sa katotohanan, at kahit na mga magkakapareho na nag-right divide, meron pa pong hindi pagsasang-ayunan sa isa't isa. Kaya
Hindi po tayo dapat tumitigil at hindi po tayo dapat nagbabangayan, nagsisiraan, kundi nagtutulungan para alamin, saliksikin, at ipagpatuloy na isulong ang katotohanan, hindi po ang ating mga sarili, hindi po ang ating mga grupo, hindi po ang ating organisasyon, hindi po ang ating samahan, kundi ang Panginoong Jesucristo lang, ang body of Christ lang, ang totoong church, mga kapatid, ang totoong ebanghelyo, ang totoong aral ng all scripture rightly divided. Kaya hindi po tayo magsasawa sa pagsasaliksik, pag-aaral, at pagdadalanginan sa isa't isa upang luwalhati ng Diyos sa ating buhay, maluwalhati din ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig, at bago po tayo magwakas, tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Ama po ay nagpapasalamat na muli ay nagkaroon po kami ng pagkakataon upang magpahayag ng inyong salita, magkaroon ng pagsasaliksik at dagdag na kaalaman, impormasyon na nagmumula sa inyo upang luwalhatiin ka, magnify ang salita, at maging ang aming Panginoon Jesucristo, ikaw Panginoon Jesucristo sa aming buhay mismo, na sa araw-araw na aming buhay, ikaw po ang issue, hindi po kami. At sa araw-araw na aming buhay, ang aming mga desisyon ay influenced by the Word of God upang maging totoong mga liwanag po kami, may practice sa mundong madilim na ito. Itong lahat aming dinadalangin, pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo, namin tagapagligtas. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, magandang umaga sa mga umaga, magandang tanghali, magandang araw, hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ Jesus.